Magandang araw sa inyo mga mag-aaral ng Santa Anastasia San Rafael National High School, ikasampung baitang. Araw ngayon ng Huwebes, araw ng pagsasagot ng inyong module sa Filipino 10. Ako, si Ginang Gina V. Villanueva, ang inyong guro at tagapagpadaloy. Ang module na ito ay nagtataglay ng mga pangunahing impormasyon at gabay sa pag-unawa ng mga most essential learning competencies. Ang higit na pag-aaral ng mga nilalaman, konsepto at mga kasanayan ay maisasakatuparan sa tulong ng K-12 learning materials at iba pang karagdagang kagamitan tulad ng worksheets, activity sheets na ipagkakaloob ng mga paaralan o mga sangay ng kagawaran ng edukasyon. Magagamit din ang mga iba pang mga paraan ng paghatid ng kaalaman tulad ng radio-based at TV-based instructions o RBI at TVI. Para sa inyo mga mag-aaral, kailangang sundin ang mga paalalang ito. Gamitin ang module ng may pag-iingat. Huwag lalagyan ng anumang marka o sulat ang anumang bahagi ng module. Gumamit ng hiwalay na papel sa pagsasagot sa mga pagsasanay katulad ng inyong ginagawa noong mga nakaraan. Basahin mabuti ang mga panuto bago nyo gawin ang mga pagsasanay. Higit sa lahat, dapat kayo ay maging tapat at may integridad sa pagsasagawa ng mga gawain at sa pagbawasto ng mga kasagutan. Kinakailangan tapusin ang kasalukuyang gawain bago pumunta sa iba pang mga pagsasanay. At pakibalik ang mga module na ito sa inyong guro o tagapagpadaloy kung tapos na ang sagutin ang lahat ng pagsasanay, at ito ay gagawin natin sa ating pagbabalik ng ating mga outputs. Kung sakaling ikaw ay mahirapang sagutin ang mga gawain sa module na ito, huwag kang mag-aalinlangang konsultahin ang iyong guro o ang inyong tagapagpadaloy. Maaari ka ring humingi ng tulong sa inyong mga magulang, sa iyong nanay at tatay, o sa mga nakatatanda mong kapatid, o kung sino man sa iyong mga kasama sa bahay na mas nakatatanda sa iyo. At lagi mong itanim sa iyong isipang hindi ka nag-iisa. Umaasa kami sa pamamagitan ng module na ito na makakaranas ka ng makahulugang pagkatuto at makakakuha ka ng mas malalim na pag-unawa sa mga kaugnay ng mga competency sa MELC, at naniniwala kaming kaya mo ito. Para naman sa ating mga pagbabalik-aral ay ating matatagpuan ang ating pinag-aralang nakaraan sa mga pahina 7 hanggang 12. At iyon ay mga gawaing pagkatuto mula 2 hanggang 6 ng ikadalawang linggo. Ngayon naman, ang ating mga dapat gawin ay ang pagbibigay po na sa estilo ng may akda na ating matatagpuan sa pahina 14. Ang mga gawain sa pagkatuto bilang 1, pahina 14 din. At syempre ang ating basahin at unawain. Ang ating akda para sa linggong ito ay ang parabola, ang tusong katiwala, na matatagpuan naman sa pahina 15. At ang ating gabay na tanong, ano ang parabola? Ang ating mga gawain ay ang gawain sa pagkatuto bilang 1, 2, 3, 4 na matatagpuan natin sa pahina 12, at ang gawain sa pagkatuto bilang 7 na matatagpuan naman sa pahina 11. So, para sa pagbibigay po na sa estilo ng may akda. Pag-aaralan mo sa linggong ito ang tungkol sa parabola at sa mga pang-ugnay. Magbabasa ka ng isang parabola upang mas maunawaan mo ang ibig sabihin nito.
ang paksang kadalasang tinatalakay at ang mensahe nais nitong iparating. Bibigyan pansin mo ang estilo ng pagkakasulat ng mga akdang pampanitikan. At sa pagtatapos ng araling ito, masusuri mo ang nilalaman ng elemento at kakanyahan ng binasang akda gamit ang mga ibinigay na tanong. At gayon din, mabibigyan po na ang estilo ng may akda batay sa mga salita at ekspresyong ginamit sa akda at ang bisa ng pagkakagamit ng mga salitang nagpapahayag ng matinding damdamin. At gayon din, nagagamit ang mga angkop na piling pag-ugnay sa pangyayari at sa pagwawakas. So, para sa ating mga gawaing pagkatuto, narito ang pagkatuto, gawain sa pagkatuto bilang isa. Suriin ang bawat larawan, sagutin ang mga sa tulong ang mga tanong na nasa ibaba at isusulat ang inyong sagot sa inyong kwaderno o batay din sa sinabi ng inyong guro sa Filipino. So, ano ang ipinakikita? Nakita natin ang larawan. Ano ang ipinakikita sa bawat larawan? Mayroon tayong 4. Ano ang makabuluhang mensahe ang hatid ng bawat larawan? Paano makatutulong ang mensaheng nakapaloob sa larawan sa ugali ng isang tao? So, narito na ang ating akda. So, ang tusong katiwala na ating matatagpuan sa banal na kasulatan, Lucas 16, 1 hanggang 15. Nagsalita uli si Jesus sa kaniyang mga alagad. May taong mayaman na may isang katiwala. May nagsumbong sa kaniyang nilulustay nito ang kaniyang ari-arian. Kaya't ipinatawag niya ang katiwala at tinanong, "Ano ba itong naririnig ko tungkol sa iyo? Ihanda mo ang ulat ng iyong pangangasiwa sapagkat tatanggalin kita sa iyong tungkulin." Sinabi ng katiwala sa kanyang sarili, "Ano ang gagawin ko? Aalisin na ako ng aking amo sa pangangasiwa. Hindi ko kayang magbungkal ng lupa. Nahihiya naman akong magpalimos. Alam ko na ang aking gagawin. Maalis man ako sa pangangasiwa, ay may tatanggap naman sa akin sa kanilang tahanan." Isa-isa niyang tinawag ang mga may utang sa kaniyang amo. Tinanong niya ang una, "Magkano ang utang mo sa aking amo?" Sumagot ito, 100 tapayang langis po." "Heto ang kasulatan ng iyong pagkakautang. Dali! Maupo ka't palitan mo, gawin mong 50, sabi ng katiwala. At tinanong naman niya ang isa, "Ikaw, gaano ang utang mo?" Sumagot ito, 100 kabang trigo po." "Heto ang kasulatan ng iyong pagkakautang," sabi niya. "Isulat mo, 80. Pinuri ng amo ang tusong katiwala dahil sa katalinuhang ipinamalas nito, sapagkat ang mga makasanlibutan ay mas mahusay gumawa ng paraan kaysa mga makadiyos sa paggamit ng mga bagay ng mundong ito.
nagpatuloy si Jesus sa pagsasalita. Kaya't sinasabi ko sa inyo, gamitin ninyo ang kayamanan ng mundong ito sa paggawa ng mabuti sa inyong mga kapwa, upang kung maubos na iyon, ay tanggapin naman kayo sa tahanang walang hanggan. Ang mapagkakatiwalaan sa maliit na bagay ay mapagkakatiwalaan din sa malaking bagay. Lucas 16:10. Kaya kung hindi kayo mapagkakatiwalaan sa mga kayamanan sa mundong ito, sino ang magtitiwala sa inyo ng tunay na kayamanan? At kung hindi kayo mapapagkatiwalaan sa kayamanan ng iba, sino ang magbibigay sa inyo ng talagang para sa inyo? Walang aliping maaaring maglingkod ng sabay sa dalawang Panginoon, sapagkat kamumuhian niya ang isa at iibigin ang ikalawa. Paglilingkuran ng tapat ang isa at hahamakin ang ikalawa. Hindi kayo maaaring maglingkod ng sabay sa Diyos at sa kayamanan. Nang marinig ito ng mga Pariseyo, kinutya nila si Jesus, sapagkat sakim sila sa salapi. Kaya't sinabi niya sa kanila, nagpapanggap kayong matuwid sa harap ng mga tao, ngunit alam ng Diyos ang nilalaman ng inyong mga puso, sapagkat ang itinuturing na mahalaga ng mga tao ay kasuklam-suklam sa paningin ng Diyos. Narito na tayo sa ating pagsisimula ng ating tunay na aralin. Nabasa na natin ang parabola. Ano ngayon ang parabola? Ang parabola ay maikling salaysay na nagtuturo ng kinikilalang pamantayang moral na karaniwang batayan ng mga kwento ay nasa banal na kasulatan. Realistiko ang banghay at ang mga tauhan ay tao. Ang mga parabola ay may tonong mapagmungkahi at maaaring may sangkap na misteryo. Ito rin ay umaakay sa tao sa matuwid na landas ng buhay. Ang parabola ay mayroong mga elemento. Ang una ay ang tauhan. Ito ang mga karakter na gumaganap sa istorya o kwento. Pangalawa ay tagpuan. Ito naman ay tumutukoy sa oras, panahon, at lugar na pinangyarihan ng kwento. Ang pangatlo ay banghay. Ito ang mga sunod-sunod na mga pangyayari na naganap sa kwento. At pang-apat ay ang aral. Ang mga mahalagang matututunan pagkatapos mabasa ang kwento. Matapos nating mabasa, o ninyong mabasa, ay pupunta naman tayo sa mga gawain sa pagkatuto. Ito yung pagkatuto bilang isa. Sagutin ang mga tanong ayon sa binasa. Isulat ang sagot sa inyong kwaderno o kung paanong ibinigay sa inyo ng inyong guro ang inyong gagamitin sa inyong pagsasagot. Ipaliwanag ang mga suliraning kinaharap ng katiwala para sa bilang isa. Bilang dalawa. Ano ang nais patunayan ng katiwala nang bawasan niya ang utang ng mga taong may obligasyon sa kaniyang amo?
Pangatlo, kung ikaw ang may-ari ng negosyo, kukunin mo ba ang ganitong uri ng katiwala para sa iyong negosyo? Pang-apat, paano mo maiuugnay ang mga pangyayari sa parabola sa mga pangyayari sa kasalukuyan? Patunayan ang sagot. Kung ikaw ang amo, ano ang iyong gagawin kung nabalitaan mong nalulugi ang iyong negosyo dahil sa paglustay ng iyong katiwala? Naunawaan nyo ba ang mga tanong na iyon? Maaari naman ninyo yung balikan ang mga tanong. Para naman sa gawain sa pagkatuto bilang 2. Bahagi ng pagsusuri, suriin ang mga pangyayari sa parabola batay sa nilalaman, kakanyahan, at elemento. Gamitin ang grapikong presentasyon. Isulat ito sa inyong kwaderno o kung nais ninyo ay sa isang typewriting para higit niyong maipakita ang inyong talento sa inyong pagsusukat at pagguhit. Ang una ay sa pabula, isusulat niyo ang pamagat ng inyong ating akda. Pangalawa ay siyempre ang ating elemento. Ano-ano ang mga elemento nito? Ang kakanyahan at ang nilalaman. Matapos ang pagkatuto bilang 2, pupunta naman tayo sa gawain sa pagkatuto bilang 3. So dito ay inyong tutukuyin ang mga sumusunod na pahayag. Pangyayari sa parabola batay sa nilalaman, kakanyahan, at elemento. Isulat ang sagot sa inyong kwaderno. Unang bilang, ang katiwala ng sakahan. Pangalawa, isang katangian ng may akda o ng akda ay mag-akay sa tamang landas ng buhay ng tao. Ang pangatlo, pinatawag ng taong mayaman ang kanyang katiwala dahil sa nabalitaan nito na nilulustay ang kanyang mga ari-arian. Pangapat, walang aliping maaaring maglingkod ng sabay sa 2 Panginoon. At panglima, ang mga kwento ng parabola ay hango sa banal na kasulatan. Para sa gawain sa pagkatuto bilang 4, ay meron kayong susundan na chart. So, kopyahin ang chart, maaaring sa kwaderno o sa typewriter kung paano sinabi sa inyo ng inyong sariling guro, at isulat ang ilang pangyayari na maaaring iugnay sa inyong sariling karanasan sa inyong tunay na buhay. Para sa ating activity guide ay mayroon kayong 2 column. Ilalagay doon ang pangyayari sa parabola at pangyayari sa sariling karanasan. Pupunta naman tayo ngayon sa gawain bilang 7. Gawain sa pagkatuto bilang 7. Meron ditong scroll parang pahatid o liham. Noong unang panahon ay ganito ang paraan ng pagpapahatid ng liham, naka-scroll. Isulat sa vertical scroll ang inyong kaalamang natutunan o natutuhan tungkol sa pagiging matapat sa sarili, sa kapwa, at sa Diyos. Siyempre, sa unang column ay sa sarili, sa pangalawang scroll ay sa kapwa, at siyempre, sa pangatlo ay ang sa Diyos. Iugnay mo ang iyong mga kasagutan sa sitwasyon na narito sa ibaba at gawin ito sa iyong sagutang papel.
nakita mo ang iyong kamag-aral na nandadaya sa pagsusulit. Nais mo itong isumbong sa iyong guro, subalit ikaw ay pinagbantaan ng iyong kamag-aral. Nagkaroon ka ng lakas ng loob at ipinagtapat ang katotohanan. Naunawaan nyo ba ang lahat ng ating mga gawain? Maaari kayong magtanong sa inyong mga guro kung kayo ay mayroong mga katanungan pa. Kay Ginoong Benjamin T. de Guzman at kay Ginoong Ben Emmanuel C. Mendoza. At sa akin, ang inyong guro na si Gina V. Villanueva. Maraming salamat sa inyong lahat at maligayang pagsasagot. Magandang araw muli sa inyo.